do you manage? Paano mas malilesen yung trigger or pag nag-trigger na, may flare, paano dapat ang gawin? Well, there are things, kamukha nga ng sinabi ni Miss Liz, no, na nung pandemic, nagulat na lang siya, biglang nag-flare up, samantalang dati, kakaunti na lamang ito. So, kailangan yung mga taong may ganito, ma-realize nila, there are some triggers that will cause flare-ups. Makikita po natin yan sa mga pictures na ipapakita ko, like picture number 11. Ayan, Miss Nia, yung picture number 11, kailangan ma-recognize nyo na mayroon po na mag-stimulate kung bakit lalabas yan muli. So sa number 12, eto po, makikita nyo na, stress and smoking can sometimes lower further yung ating immune system. Siyempre, pag mabagsak ang yung immune system, then maaari dumami lalo yung mga sores or lesions ng isang taong may psoriasis. So iwasan po natin yan. Now, sa next pictures po natin, like pictures number 13, kailangan pati yung ating mga iniinom at kinakain ay babantayan natin. Alcohol can also trigger it. And sometimes yung mahal natin na mga alaga natin, our pets, na nagkukos ng allergy sa atin, yung ating carpets, yung ating curtains, pwede rin na maging dahilan para mangati tayo. At kung saan siya nangangati, kakamutin ito, doon medyo lalabas muli ang psoriasis. That is a phenomenon na kung tawagin ng isang doktor, Koebner phenomenon. Yung ating mga kinakamot lagi, minsan dyan po sila lalabas. Yung ating next picture will show you yung environment naman natin. Yung extreme temperature, sobrang lamig, sobrang init. Sobrang araw o kulang ka rin naman sa araw. So, napakahalaga na mild ang temperature na ating expose sa ating katawan. Those are some of the triggers, Ms. Cheryl. Kailangan balanse, ano? May balance talaga. So, paano? Ano yung maganda para mapanatili po natin na balanse? Yung balanse, mentally, emotionally, physically, ang ating kalusugan. And paano mapapalakas ang immune system, Doc? Well, for me as a doctor who practices for more than 20 years ng wellness medicine, bukod doon sa reseta ng gamot ng inyong mga dermatologists would be either topical steroid or sometimes oral medications and some other phototherapy, yung nutrition plays a very big role. Yung ating mga kinakain, lalong-lalo na kung ito ay hindi masyadong masustansya, sinasamahan ko ng supplementation.